No comment. Opinion nila yan. Ito ang naging pahayag ni MMDA Chairman Attorney Romando Ortes hinggil sa reklamo ng mga motorista ukol sa pagpapatupad ng NCAP, kung saan matatandaang samot-saring opinyon tungkol sa di sa pagsang-ayon ng mga motorista online ang nakalap sa iba't ibang post ukol sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Base rito, marami ang nagrereklamo na hindi patas at walang sapat na abiso ang mga nakukuhang violation sa pamamagitan ng kamera at tila hindi nabibigyan ng pagkakataon ng mga motorista na agad na ipaliwanag ang kanilang panig. Gayunpaman, naninindigan ng MMDA na ang NCAP ay may layuning mapababa ang bilang ng mga lumalabag sa batas trapiko nang hindi kinakailangang harangin ng mga enforcer upang maiwasan ang panunuhol at mas mapabilis ang daloy ng trapiko. Ayon sa pinakahuling datos ng MMDA, umabot na sa 29,199 ang naitalang aksidente sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila noong 2024. Kabilang narito ang EDSA, C5 at Commonwealth Avenue, kung saan pinakamataas ang bilang ng aksidente sa EDSA habang pumapangalawa ang C5 na pawang sakop ng pagpapatupad ng NCAP. Base sa ulat, karamihan sa mga nasawi sa mga aksidenteng ito ay mula sa banggaan ng motorsiklo at truck o kaya'y motorsiklo at pedestrian. Sa kabila naman ng natatanggap na batikos ng MMDA, muli nilang iginiit na ang bawat buhay na nawawala sa kalsada ay dapat pangalagaan ng batas. Kaakibat nito, inilunsad ng MMDA ang Metro Manila Road Safety Summit, kaugnay ang Land Transportation Office at Department of Health na layong tugunan ang pagpapainam ng mga kalsada, mahigpit na pagpapatupad sa mga batas trapiko, maging ang mga digital monitoring mechanism para sa mga lumalabag at agarang emergency response sa road crash incidents. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.